So guys, tingnan nyo kung gaano kagwapo itong 750 SRS ng CF Moto. So, andito yung mukha ng 675. So, alos lahat ng sports bike nila nanggaling sa 675. So, air vent. I think vent talaga to, ano? So, vent talaga niya yan. So, ito yung winglet niya. Stock yan. May brake cooling siya. Hindi ko alam kung anong ano to. Ka-inverted shock. Brembo calipers, dalawa. Quad exhaust to guys eh. Pinalitan lang ng first owner. Ginawa niya lang dalawa. Tinanggal niya rin yung catalytic. Single sided siya guys. Alam ko Brembo din tong nasa likod eh. Brembo. Yan ang itsura ng 750. Guys, ang gwapo. Ang ganda ng black. Dati hindi ko na-appreciate tong black eh. Gusto ko yung white. Pero ngayon na-appreciate ko ng color black. Tapos meron siyang USB-A and then USB-C. Ito ang sinasabi kong ibang ways para ma-open ng bike. So just press and hold this kill switch again. And then mag-on na yung dashboard niya. And then you need to put the password or the passcode that you set. Siyempre, hindi ko papakita. Baka makita nyo to, tapos kunin nyo, di ba? Second way is through the NFC card. The third way is through the CF Moto Ride. So, ang makikita nyo, yan o. May unlock, may Moto Play, may seek, may tracks. So, kagandahan nun guys, malulocate nyo kung nasaan yung bike nyo. Pero yun. So, hindi na talaga mawawala to. Diba? Just hit find vehicle. May kita mo na kung nasaan. So, legit, nandito na tayo sa Maginhawa. Magalaw to. Magno-notif to sa phone nyo na nag-move or nag-vibrate yung inyong motor. High engine RPM warning. So kung papairam nyo to sa tropa nyo, tapos malalaman nyo kung winawaswas to guys, kasi mag-notif sa inyo kung high engine RPM warning. Tingilin nyo yung tropa nyo. And then pag may overheat, makikita to sa dash, makikita rin to sa app. Included na siya guys sa tong steering damper. 510 or 511 ish. And ganito yung seat. Ganito kataas itong bike na to guys. Itong motor na to. Flat foot pa rin ako para sa isang 5'10" na tao. Flat foot. Hindi siya masyadong aggressive, no? So, magiging aggressive lang siya pag umusog ka ng onte. Pag inusog mo onte itong likod mo. And so, ito guys yung itsura natin pag nakasakay tayo sa 750 SRS. Guys, sound check. CF Moto 750 SRS. Naka after exhaust na dual exhaust. Yan guys, grabe yung tunog, no? Mamahalin kayo ng kapitbahay mo dyan. So subukan natin itong CF Moto 750 SRS. So again, this is an inline 4 with 750cc. Meron tong 110 horsepower. Pero if i-compare mo siya sa 675 ng CF Moto, hindi sila masyado nagkakalayo. It's because mas magaan yung 675 and around 95 horsepower. So lang yun, di ba? Just 15 horsepower difference. And then
Meron tong, yung bigat nito 250 na ata kilograms. Smoothness ng acceleration niya, hindi siya yung nandadamba. Kasi iba yung previous unit natin, ZX6R. Yan, unting pihit mo lang doon, dadamba yun eh. Ganun mo. Pero to, smooth lang siya. Yung power niya, yung sipa niya o yung damba niya, nasa mid RPM na siya. So yun yung napansin ko na difference niya from our previous unit na ZX6R. Ito, mabait na version na inline 4 na 750cc. Hindi siya yung sobrang mahirap gamitin, hindi siya yung sobrang aggressive when it comes to the power delivery. Pero once na binigay mo na yung piniga mo na talaga yung kanyang throttle, andun yung torque niya sa mid. And hindi ka niya bibitinan, guys, ha. At sabihin mo mas mabigat to, nasubukan ko na to sa NLEX, subukan to sa expressway where mas maluwag and mas mataas yung speed limit. Hindi ka niya bibitinin. Understandable na yun, guys, kasi 750cc man na siya. Sa ergo, guys, hindi siya super aggressive na tulad ng 675 and then ng CX6R. Kino-compare ko lang siya, guys, sa mga previous unit namin previous unit. Kaya ako sinasabi yun kasi hindi naman siya parang sports touring, kasi iba pa nakaka ng Ninja 1000. Hindi siya ganoon eh, parang nasa kalagitnaan siya ng 675 and Ninja 1000. Yuko pa rin siya, pero hindi yung yukong nakakapagod, yung kayang pa magtagal. Sa braking, guys, ang lakas. Dahil naka Brembo caliper na to, dalawa pa, dual Brembo caliper. Isang kiliti mo lang ganun, isang ganun mo lang, ganun mo lang. Nakikita nyo ba? Isang kalabit nyo lang, kaagat at kaagat agad siya. At ramdam na ramdam mo yung paggagat niya. Yung init ng makina niya, medyo mainit siya. Kailangan dito naka-medyas ka, naka-pants ka. Though pag naka-short ka naman, tolerable. Pero alam mo yon, ayaw mo yung ang init-init na tapos may initan pa yung paa mo. Ba yung init na galing sa makina di ba? So makikita nyo sa ating TFT display. So andyan yung speedometer, dyan yung RPM, tapos ito yung gearing nya, yung gas nya, yung temp nya, auto, voltage, average, lean angle nya, ang mga tire pressure nya. Alam ko pwede pa ibahin yan o yan, meron pa pang lap pag magta-track kayo, guys. So para makita mo lang yung temp nya, yung gasolina nya, kailangan pang pumunta ng menu. So yun lang hindi ko nagustuhan sa kanya when it comes to the display sa dashboard. Walang pumunta ng menu sa basic para lang makita yung temperature mo, pating range. Traction control, may 2 levels siya, and then pwede mo siya i-off. So press and hold mo lang. Napaka-smooth, guys, na acceleration niya.
Madali siyang isingit guys kung titiklopin nyo tong ano to side mirror. Medyo malapad to side mirror nya. Ang laki. Kaya yung iba tinitiklop talaga yan pag mag singitan time. Pati pagka inline 4 nya guys, makakahintulad ko siya o medyo similar siya sa mga Honda na base yung inline 4. Hindi tulad ng mga Kawasaki, ano pa, yung Kawasaki na medyo high pitch yung kanyang inline 4 pagka inline 4. I think the reason is because yung high pitch niya medyo sa mataas na rev, di ba? I think umaabot ng 16k yung limit nun. Ito hanggang ano lang 11. Alam nyo guys, madami ditong kapihan hindi ko pa na-explore. Madami ding food trip dito. Kaso sa sobrang dami niyang daan, dami niyang street, dami pasikot-sikot, di mo na alam saan ka na papunta. Ganta yung bike niya, tapos ganta ang buhotyo niya. Nako po. Hindi ko na lang alam kung mamahalin ka pa ng kapitbahay niya.